Congratulations at happy anniversary sa ating bansa. Ngayong araw kasi ay ginugunita ang ika-10 taon mula nang i-award sa atin ng UNCLOS ang Arbitral Award na nagpapatibay, na nagpapatunay na tayo ang nagmamay-ari, atin ang noon ay tinatawag na South China Sea na tinatawag na natin ngayon na West Philippine Sea. Naging mainit ito na usapin mula noon hanggang ngayon, lalong umiinit pa dahil nga sa pilit na inaagaw ng China ang ating nasasakupan na lugar na tinatawag natin ngayon West Philippine Sea. Sa paggunita ngayong araw ng ating pagiging panalo, pagiging wagi, ay nagkaroon ng isang anniversary program na ginanap mismo doon sa Pag-asa Island na ito ay dinaluhan mismo ng ating Defense Secretary na si Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Lulan siya ng isang aircraft ng Philippine Air Force ay nagpunta siya doon sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kung saan ginanap doon ng isang makabuluhang programa at pagdiriwang ng ating pagkapanalo dyan sa ginanap noon na challenge ng ibang mga nations kagaya ng China na kumukusyon o rumaangkin sa pagmamayari ng Pilipinas na lupain o karagatan dyan sa West Philippine Sea. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, sila itong international body na nagdidesisyon ukol ito sa mga claim, ukol sa dispute ng mga boundaries o pagmamayari ng mga areas na sakop ng kung kaninong bansa. So ang atin, yung West Philippine Sea, ay pilit na kinukuha noon sa pamamagitan ng 9-dash line ng China na kailang prepresenta na sa kanila daw yung lugar na yon. Pero walang basihan na nakita ng UNCLOS doon sa pag-aangkin ng China kaya in-award sa atin noong June 12, 2016. At kayong araw na ito, June 12, 2026, ay ika-10 taon na mula nung matanggap natin ang official na Arbitral Award dyan sa West Philippine Sea. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagpunta ang ating mga otoridad dyan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng ating Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro at nagsagawa ng programa. At alam mo alam nyo, doon sa Subic ay nagtipon-tipon doon yung mga nakaangkla doon ng mga barko sa karagatan. Barko ng Philippine Navy, ng Coast Guard, ng US Navy, mga iba pang mga barko ng mga commercial vessels at mga nasa nasa 28 na mga barko ang nandoon na sabay-sabay bumusina. Sabay-sabay na bumusina ng kailang mga barko, parang umaalulong na mga malalaking barko. Sabay-sabay na bumusina, pumito yung mga barko doon at sa isang hudyat bilang paggunita ng ating kasarinlan, ng ating pagmamayari ng West Philippine Sea area na pilit inaagaw ng China. Hindi lang doon sa Subic nangyari ito at maging sa ibang mga local government unit kagaya sa atin dito sa Tacloban. Ang Philippine Coast Guard dito, ang mga barko na doon nakaangkla sa dagat ay under instruction, mayroong sa kanila na sa ganitong oras ay sabay-sabay na bubusina at ginawa yung kanina. Ayan, nakikita ninyo mga barko na yan. Yan ang mga nagbusina kanina ng sabay-sabay ng ilang minuto upang ipagdiwang ngayong araw ng ika-10 taon ng arbitral ruling na yan na atin talaga, walang kaduda-duda ang West Philippine Sea. Ngunit, ang nakapagtataka, sa kabila ng lahat ng ito na katotohanan, na desisyon ng UNCLOS, ng arbitral body, na nagpapatibay at sinasabi officially na sa atin talaga yung West Philippine Sea ay tahasang hindi ito inirespeto ng bansang China.
As a matter of fact, hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy pa ang panghahabol ng China sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, maski ang ating mga otoridad, yung ating mga Coast Guard na nagpapatrolya, at saka yung ating ibang mga Air Force, mga taga-gobyerno na nagkakandak ng aerial inspection, ay nakakatanggap rin ng mga radio challenge. Ay, ibig sabihin, yung pagka sinabing radio challenge ay ina-advise ka na umalis dyan sa area, pinapauwi ka dahil sa kanila ang mga area na iyong iniikutan. Pero hindi dyan nagpapasindak ang ating Philippine Air Force, ang ating Philippine Coast Guard, at ating mga Philippine Army, lahat ng mga otoridad nandoon, hindi nagpapasindak sa ganyan. Kasi alam nila na ang Pilipinas talaga ang nagmamayari sa West Philippine Sea na yan. Kaya yan ay nandyan. Tinatawag natin din yan na Philippine Exclusive Economic Zone. Diyan sa karagatan na yan, mayaman ang ating mga yaman dagat, sari-saring mga isda na pagkadami-dami, na kung saan yan dyan nabubuhay yung ating mga mangingisda sa pamangingisda nila at binibinta sa ating mga pamilihan sa mga merkado. Ngunit bakit nga ba hanggang ngayon ang China ay patuloy na inaapi ang bansang Pilipinas? Na dahil yon, sinasabi nila na militarily superior ang China. Hindi lang basta superior, superpower, na binabanta nila na kumbaga pumalag ang Pilipinas at makigira sa kanila, isang pitik lang, tunaw daw ang Pilipinas. Kaya naman, ang lakas-lakas ng kursunada ng China na pumosisyon dyan sa West Philippine Sea, sa likod ng katotohanan na pagmamayari ng Pilipinas ang lugar na yan. Di ba sa ngayon meron ng mga nakatambak dyan na may mga structures na mga konkretong building, mga military troops na nandyan, pati mga bomba meron nakadeposit na dyan, at kung ano-ano pa na mga military equipment, kagamitan, at mga sari-saring mga structures. Nandyan na, malawak na ang kailang lugar na dapat ay sa atin na sila na nandyan, na taga-China na ang nakaposisyon. Nagtatanong tuloy ang marami, bakit nagpapabaya ang ating gobyerno? Bakit hinahayaan ng ating gobyerno na apihin tayo ng China at angkinin ang lugar na klarong-klaro na sa atin sa Pilipinas?